Punta kami sa dalawang bahay. Una po, yung bahay ni Bianse. Kasama ko po yung ating mga magigiting at mga ekspertong mga karpentero. Para tingnan, i-check yung bahay ni Bianse, bakit tumutulo. Actually po, noon, yung tulo, mahina pa lang. Noong mga panahon na yon. Ngayon po ay parang lumalakas daw. So kasama ko po ang DSM Carpenter. Ang team ko po, ang grupo ko. At saka naman po ng lahat, yung grupo ko po ay mga expert carpenter. Yung team ko noon, nakasama-kasama natin, si Luis, magaling. Siyang gumawa ng lighthouse, pero matibay. Marami ng bagyo ang dumaan, hindi malamang tumulo. So ngayon, dahil nga daw po ay tumutulo, napanood natin sa Kalingap Tahanan, na i-vlog naman po. No? Wala kaming tinatago dito. Kung may sira, may sira. Kung may problema, may problema. Ganun po, wala kaming tinatago dito. No? Huwag mong ilabas yung video. Uy, huwag mong ilabas yan kasi may away-away. Hindi po. Sa Kalingap, transparent. Totoo. Katotohanan. Walang plastikan. Oh, di ba naayos din agad? Mabibigyan din agad ng solusyon. Itong patungkol doon sa tulo sa bahay ni Bianse. Gagawan agad ng karampatang aksyon. Ganon sa Kalingap. Sabi nga ni Kuya Bal ay hindi naman dapat na itago yung mga ganyang bagay na, yan ba ang pabahay ng Kalingap? Kabago-bago pa lang mayroon ng mga tulo. Kasi nga, ganon ang kanilang sasabihin sapagkat sila po ay nakasilip lagi sa Kalingap doon sa mga bagay na po pwede nilang gawan ng butas. Mas malaki pa sa butas yung kanilang gustong gawin kaysa sa butas sa bubungan na sinasabi nilang may tulo sa bahay ni Bianse. Ganon sila. Pero sabi nga ni Kuya Bal, again, na wala po tayong tinatago sa Kalingap. Ito man ay positibo o negatibo ay nararapat lamang na malaman. Kaya nga sinasabi ng iba ay magulo daw sa Kalingap. Hindi naman. Transparent lang. Ito po ang sumasalamin sa tinatawag po nating realidad. Na yung iba ay in denial na sa kanila daw komunidad ay wala daw ganun. Na sila daw po ay tahimik lamang at wala kang makikitang gulo. Ang gulo nila. Hindi ba? Kasi nga, dito sa bahay ni Bianse, gagawa na ng aksyon. Ipapaayos na sa pamamagitan ng mga karpintero ng manggagawa ni Kuya Bal Santos Matuba. Magagaling ang mga manggagawa, ang mga karpintero, ang mga tubero, at kung ano-ano pa na gumagawa sa bahay ng Kalingap. Ang nagiging problema lang minsan, siyempre kapag ito ay hindi napapangalagaan at natural lamang na ito po ay masisira. Masisira at sa pagkakataon na yon ay dapat pong ipagawa muli. Dito, sa pamamahay naman nila Bianse, yung tulo na yan, maliit na bagay lamang yan. Maliit na bagay. Ito pong pagkakataon na yan, maipapakita natin na hindi lamang sa pagpapatayo ng bahay, kung hindi pati sa pag-maintain ng bahay ay tumutulong ang Kalingap at pinapangalagaan. Tumutulong sa pangangalaga. At hindi lamang yan. Siyempre mga dekalibre na mga manggagawa. Yan. Hindi kagaya ng iba dyan, hindi naman sa ikinukumpara ko, no, yung pabahay nila kay Reyna, ng Reyna's community nila Rowinem, nang nagkaroon po ng problema doon, nang si Rowinem ay nagtawag po ng tubero at karpintero para magpukpok, para magtakip ng mga butas. Kasama na rin siguro yung mga butas sa kanilang pagkatao, yung butas sa kanilang komunidad na pinagtatakpan. At hindi lamang yan, malamang low class.
itong karpentero at tubero na kinuha nila Rowena at nila Reyna's community para gumawa doon sa bahay ni Reyna. Hindi ko kinukumpara, binibigyan ko lamang ng comparison. Pero parang gano'n na rin, no? Gano'n na ba yun? Wala naman tayong magagawa dyan kung hindi maikumpara talaga, sapagkat hindi maikukumpara ang ginagawang serbisyo ng Kalingap sa kanilang mga beneficiary sa pagpapabahay, pagre-repair ng bahay, kesa doon sa mga iba na copycat na manggagaya lamang sa pagpapagawa, pagpaparepair ng bahay. And specifically, dito sa bahay ni Reyna na pinagawa na hindi naman naayos yung kanilang pinapagawa, kung hindi ang naging maayos dito ay si Rowena, sapagkat siya po ay masaya, maligaya na mayroon pong mga karpentero at tubero lang doon. At wala na siyang pakialam siguro doon sa pamamahay ni Reyna, kung ito man ay magawa o hindi. Ang importante dito, siya po ay nakangiti sa tuwa. Yan. Diba? O, sabi pa nga ni Kuya Bal kanina, sa Kalingap, hindi natin tinatago yung mga butas na yan, may tulo na yan, pati mga alitan, pati mga diskusyon na inaayos din naman. Ipinapakita natin sa inyo. Sapagkat, ang sabi ni Kuya Bal, kami po dito sa Kalingap ay hindi po mga plastic. Ibig sabihin, totoo. Purong-puro. Walang halong pagpapanggap. Hindi kagaya ng iba. Ikukumpara na naman natin. Sa iba, sila po ay perfectionist. Ang dami nilang nakikita, subalit hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili. Sila po ay pinagkaitan ng salamin sa kanilang mga pamamahay sapagkat hindi nila nakikita ang kanilang sarili. Wala daw issue sa kanila. Ang problema kasi, hindi nila pinapakita sapagkat sila po ay nagtatakipan. Tanungin nyo na lamang kay Pedring, kay Tatay Pedring, kung ano ang mga pinaggagawa ng kanyang mga kasama nung siya ay nandoon pa. Hindi ba itong si Reyna's community ay pinagtatakpan si Rowena? Patungkol doon sa pagpapagawa ng bahay nung minsan may pumunta doon na mga karpintero at tubero para mag-repair ng butas, para magpukpok ng bubong. Baka sakali kasi na umangat yung bubong kapag lumilindol. Ay, kapag bumabagyo pala. Ganon. Diba? Hindi nila pinapakita yon, ayaw nilang umamin. Kahit na stress na sila, na nababasa namin dun sa kanilang mga GC, na sila po ay halos hindi na mapagtakpan at hindi na masikmura yung ginagawa ng kanilang kasamahan. Pero pinagtatakpan pa rin dahil sa kanilang pansariling interes. Ganon sila. Higit pa sa butas sa bubong na tumatagas ang tubig. Sapagkat yung butas ng kanilang pagka-plastic ay talaga namang sagad-sagad na hindi na kayang tapalan pa ng kahit na bulkasin. Ganon sila. Ka-plastic yung mga tao na yan. At kapag, sabi ko nga, ang plastic kapag nasunog, mabaho. Mabahong-mabaho na ito ay hindi maaaring sisingaw. O, di ba? Tapos, pupunahin niyo pa ang Kalingap. Sasabihin ng iba dyan, bakit ganyan? Bakit may tulo? Bakit? Kayo nga may tulo Itong sa Kalingap, madali lang yan. Mare-repair na nga yan at magagaling ang mga tubero, karpentero, lahat na kapag kinuha ng Kalingap, kapag gumawa, nagserbisyo sa pagre-repair o pagpapatayo man ng bahay. Samantalang kayo, yung iba dyan, Rowena, Reyna's community, anong nangyari doon sa pinapa-repair sa bahay ni Reyna? Ano ang pinatayo? Ano ang pinatayo? At ano ang tinapalan na butas? Hindi namin alam, sapagkat parang wala rin naman nangyari. At alam namin kung ano ang nangyari. Alam ko, pero hindi ko sasabihin. Pero pwede nyo akong i-PM. Kaya, ito lang ang maipagmamalaki natin. Pagdating sa Kalingap, ano man ang mangyari. Sabi ko nga, pagpapatayo ng bahay, pagre-repair, itong sa bahay ni Beyonce, madali lamang. Talagang matututukan, magagawa, naaayos. Ganun lang yon. Ano na? Inggit kayo, no? Kawawa naman si Reyna. Kung hindi nyo kinuha yan, hindi sana madadamay sa mga kalokohan ninyo. At hindi na sana kayo napagpatayo pa ng bahay para lang ipagmalaki at ipamukha sa Kalingap na hindi naman talaga para kay Reyna ang inyong motibo, kung hindi para ipagmalaki at masabi na kayo ay may kakayanang magpatayo ng bahay. Subalit ngayon, hindi na tumatayo yung sinasabi ninyong bahay. In a different sense, sapagkat kaakibat nito yung tinatawag nating prinsipyo na hindi nyo kayang itayo sa inyong mga sarili at unti-unti nang bumabagsak ang inyong komunidad. Dahil marami na ang nangiiwan sa inyo.
wala talagang forever. Walang forever. Hindi pa nga sumasapit ang February 14 eh. Alam mo nang walang forever. Hindi ba? Iiwan din kayo ng mga sponsor. Kagaya ng pag-iwan sa inyo ng inyong mga jowa bago mag-araw ng mga puso. Yan. Bagay lamang sa inyo yan sapagkat wala kayong puso, wala kayong kaluluwa at wala kayong dignidad. Hindi kagaya ng Kalingap. Itong usapin ng tulo sa bahay ni Beyonce, this is chicken dahil ang Kalingap ang mayroong tunay na puso. Hindi lamang sa BSM Kalingap Kape na ang kapeng may puso, kung hindi mismo ang Kalingap ang mayroong puso. Hindi kagaya nyo, Robin A. Reyes Community, na walang mga puso at puro lamang mga nguso. Yan.